will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. Sa ikatlong pagkakataon, biktima si US President Donald Trump ng tangka-umanong assassination. Ligtas naman ang presidente at kanyang gabinete. Matapos maunsyami ang peace talks sa Pakistan, ang tanong, may kinalaman kaya ito sa gera sa Iran? Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. US President Donald Trump ligtas sa ikatlong assassination attempt matapos ang pamamaril sa dinner gala. Film journalist kabilang sa mga guest. Umano'y irregularidad sa aid program sa Batangas, itinanggi ng Asosasyon ng mga Kapitan. Congressman Leandro Leviste, namumulitika nga ba? Not one but six, hanggang 6 pang kaso inihahanda na raw ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, asahan ngayong linggo. At Pinoy Chakra is winning. Singer Matty Hunyosa, pasok na sa finals ng Britain's Got Talent. Binulabog ng pamamaril ang White House Correspondents' Dinner sa Washington, D.C. At for the third time, ligtas sa umano'y assassination attempt si U.S. President Donald Trump. I want to live because I want to make this country great. That's why I want to live. But when you're impactful, they go after you. When you're not impactful, they leave you alone. Mahirap na propesyon daw ang pagiging Pangulo. Kaya sa tingin ni US President Donald Trump, ang kanyang legasiya bilang presidente ang dahilan kung bakit may mga pagbabanta sa kanyang buhay. Naudlot ang White House Correspondents' Dinner sa Hilton Hotel sa Washington matapos paligiran ng Secret Service agents si President Trump, First Lady Melania Trump at Vice President J.D. Vance palabas ng ballroom. May nagpaputok kasi sa labas ng ballroom pero agad din itong nahuli ng mga otoridad. Sa ipinost na CCTV footage ng presidente, makikitang mabilis na nakalampas ang suspect sa security checkpoint. Ayon kay Trump, wala namang ibang kasama ang lalaki pero hindi pwedeng palampasin ang insidente lalo na kung magkakaroon ng pangalawang attempt. Dahil kung palalabasin daw ito sa kulungan pagkatapos ng ilang taon, maaaring ulitin lang nito ang kanyang ginawa. Galing Torrance, California raw ang 31-year-old suspect at may 2 charges na ang preliminary file laban dito, kabilang ang firearm use at assaulting an officer with a dangerous weapon. Ligtas naman daw ang kanyang mga gabinete ayon kay Trump. Sa tingin din niya, labas sa putukang naganapang usapin ng kanilang gera laban sa Iran. Samantala, viral ngayon ang interview ni White House Press Secretary Carolyn Leavitt ilang minuto bago magsimula ang event at ang nangyaring barilan. He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I-reschedule na lang daw ang White House Correspondents' Dinner dahil hindi daw dapat basta na lang magpadala ang White House sa sitwasyong ito. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ng tangka-umanong pamamaril kay US President Donald Trump. Dahil sa insidente, muling nabuhay ang proposal ni Trump na White House Ballroom. Narito ang Agenda Weekend Report ni US Correspondent Henny Espinosa. Isang Filipina journalist ang present mismo sa tangka-umanong assassination kay US President Donald Trump. Nangyari yan Sabado ng gabi sa White House Correspondents' Dinner sa isang Hilton Hotel sa Washington, D.C. Sa loob ng venue, marami sa mahigit 2,000 mga bisita ang nagtakbuhan at naghanap ng masisilungan.
nagkwento ang ilang mga journalists na nasa event ng kanilang mga karanasan matapos marinig ang gunshots. Isa na dito ang Filipina na si Janelle Di Malaon. I was in the bathroom when I heard 6 or 7 shots ring. I'm not sure exactly. And what was going through my head was that I thought those were gunshots, but I could not be certain. And when a woman from the security services, either from the hotel or law enforcement, not sure exactly, she confirmed that those were gunshots and that we should shelter in place. Ayon sa mga otoridad, pinaputukan ng suspect ng isang Secret Service agent na nakasuot ng bulletproof vest at ngayon ay nagpapagaling. Arestado na ang suspect na armado umano. Sa Truth Social, naglabas si Trump ng video na makikita ang suspect na sumusugod sa security. Pati nalarawan ito matapos maaresto. Kinilala ang suspect bilang ang 31-year-old na si Cole Thomas Allen ng Torrance, California. Isang guro na minsang pinarangalang Teacher of the Month sa Los Angeles County. Right now, the defendant is being charged with 2 counts, 924C, using a firearm during a crime of violence, and a second crime under 111, which is assault on a federal officer using a dangerous weapon. Sabi ni Trump na ilang beses nang naharap sa mga pagbabanta, hindi sapat ang seguridad sa gusali. Iginiit niya rin na pinatitibay ng insidente ang pangangailangan na maituloy ang kanyang ipinapanukalang $400 million na White House Ballroom Project. And I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room and it's much more secure. It's drone-proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. Naglabas din ng reaction online ng Philam Trump supporter at Republican leader na si Rachel Gunther na sinabing patunay ang insidente kung bakit dapat itayo ang ballroom. Si Donnie De Leon, isang Philam Democratic leader, nababahala raw sa tinawag niyang paggamit sa isang serious security incident para isulong ang isang real estate project. Ang sabi niya, quote, "It isn't leadership, it's opportunism. As a veteran, I find that deeply offensive," end quote. Sinabi ng Pangulo na muling isasagawa ang White House Correspondents' Dinner sa loob ng 30 days. Para sa Agenda Weekend, Henny Espinosa, Billionaire News Channel. Si Congressman Leandro Leviste raw talaga ang dahilan kung bakit hindi naambunan ng ayuda ang kanyang distrito. Ayon kay Batangas ABC President Fernando Rocafort, kasinungalingan ang umano'y tampo ni Batangas Governor Vilma Santos Recto. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Pinabulaanan ni Batangas Association of Barangay Captains President Fernando Rocafort ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hindi umano naimbitahan sa pamimigay ng ayuda ang mahigit 80 barangay sa kanyang distrito. Sa isang social media post, tinawag ni Rocafort na kasinungalingan ang alegasyon ni Leviste. Ayon kasi kay Leviste, sinabihan raw ni Rocafort ang ilang mga barangay na hindi sila maaaring kumuha ng ayuda mula sa Bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa umano'y tampo ni Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ayon kay Rocafort, ang katotohanan ay humingi ng paumanhin ang iilang mga kapitan mula sa Batangas 1st District dahil hindi anya sila makadadalo sa bigayan ng ayuda dahil pinigilan umano at tinakot pa ni Leviste na siyang congressman ng distrito. Pero lingid daw sa kaalaman ni Leviste, tumulong pa rin anya ang opisina ni Rocafort para maproseso ang mga dokumento ng kanilang mga barangay. Kaya may pakiusap si Rocafort kay Leviste, huwag na anyang ipitin o gamitin sa pamumulitika ang mga kapwa niya kapitan. Nag-ugat ang naturang issue sa pamamahagi ng Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance ni PBBM sa mahigit 1,000 mga barangay sa Batangas. 200,000 pesos ang nakalaan sa bawat barangay, pero 84 sa mga ito hindi umano nakatanggap ng ayuda ayon kay Leviste. Dahil hindi umano nakadalo ang mga barangay captain ito sa isang pagpupulong kasama si Ate V na siyang pinagmulan umano ng tampo ng gobernadora. Kaya ang tampo ay talagang napakababaw na bagay na kung hindi ka magmano, kung hindi ka magsisipsip sa mga politiko sa lokal na pamahalaan na hindi naman nagagaling sa kanila ang ayuda, ay hindi sila kasama sa bigayan ng ayuda
ng presidente. Kaugnay nito, pinaiimbestigahan ni Leviste ang umano'y diskriminasyon at naghain ito ng resolusyon sa Kamara para siyasatin mismo ng Office of the President ang naturang issue. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin si Batangas ABC President Fernan Rocafort. Magandang gabi po, Board Member Rocafort. Magandang gabi po. Well, linawin po natin lahat po ba ng barangay sa Batangas ay nakatanggap nitong 200,000 mula sa bawat barangay makikinabang program at anong nangyari? Nagdaan pong bigayan ng ating pong mahal na Pangulo sa lalawigan ng Batangas, may mga ilan pong hindi nakakuha na ating barangay captains na sa kadahilan ng na sila po ay napagbawalan ng ating Congressman Leandro Libiste at sinasabi na di umano nagtampo, kaya hindi po nabigyan. So wala pong totohanan natin. Yan po yung pinapabulaanan ko. At kasi ang iba pa nga po mga kapitan natin ay humihingi sa akin ng paumanhin na hindi po sila makakadalo. Okay, sige po. Balik po sa kalaban ng ating congressman. Bagamat gano'n ang nangyari sa ating ilang mga kapitan, ating mga kababayan sa lalawigan, patuloy po namin pinoroseso yung kanilang mga documents. Para po sa ganoon, may bigay po natin sa Malacanang yung ating mga documents. Okay, sige. Pag-usapan nga po natin yung proseso. Paano ho ba ma-avail ng isang barangay itong programang ito? Ano ang dapat nilang gawin? Unang-una po, may lumabas po sa amin na documents na nanggagaling po sa ating Pangulo. At yan po ay aming ikinakalat sa aming mga barangay captains at pinuprovide po yung kaukulang dokumento at pagkatapos po dinadala po sa ating opisina sa palalawigan na kung saan pagkatapos po niyan ipinapadala po namin sa Office of the President sa Malacanang. Ito po bang 84 barangays na sinasabi ni Congressman Leandro Leviste na mula sa kanyang distrito na hindi nakatanggap ay nag-comply sa requirements na hinihingi? Meron po dyan nag-comply at po hindi. Subalit sila po nga ay hindi nagpunta. Paano po naman natin maibibigay? Hindi ho ba pwedeng ibigay na lang kahit hindi sila na magpunta? Kailangan personal talagang dumalo? Hindi pwedeng dalhin na lang doon sa kanila? Dapat po personal kasi unang-una, alam po naman natin ang financial assistance ng ating government kasi pera po yan ng taong bayan. Marapat na sumunod po tayo sa protocol. Kailangan po natin ang mga IDs at saka po ang signature ng barangay captains na kung saan ito po ay nakapangalan sa ating barangay na hinahawakan. Pero kung nag-comply naman sila sa documentary requirements, hindi ho ba pwedeng kuhanin nila ito some other time? Saan nila ito pwedeng kuhanin para makinabang din naman yung mga kababayan nila? Kasi hindi naman ito personal. Hindi naman ito para sa barangay captain, kundi para sa barangay. Totoo po yan. At sa pagkakalong po, at yan po ay malinaw. Malinaw na sinabi ng ating Pangulo na ang bawat barangay ay makikinabang at ang bawat barangay po ay makukuha yung halagang 200,000 financial assistance. So kung tutuusin dapat walang issue kasi kung whether nag-attend sila or hindi, dapat matatanggap nila ito kasi talagang ito ay nakaalat para sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Siyempre, may sinusunod po tayo at mayroon po itong tagapag-release na kung saan kinukuha po doon ng bawat sekretary na kasama po si Kapitan. Okay, so for as long as mag-comply sila sa requirements, makukuha ho nila ito? Yun po ang sinabi. At totoo po naman at sinabi po sa ating mahal na Pangulo nung siya nagpunta sa lalawigan ng Batangas na lahat po ay makukuha ng ating barangay chairman. Basta po ang mga papel at saka dokumento at kung sila po ay nandoon sa pagkakataon ngayon, makukuha naman po. Si Governor Vilma Santos po ba ay may kapangyarihang magdikta kung sino o sino-sinong barangay o alin-aling barangay lang yung pwedeng makakuha ng ayudang ito? Pagdating po dyan sa NCPF, financial program ng Pangulo, hindi naman po nakailam ang ating mahal na gobernador ng lalawigan. Ang kanya lang po, bilang siya nga po ang gobernador ng lalawigan, nakikita ko po na dapat lamang nasalubungin ng mayor sa pagtanggap ang ating mahal na Pangulo dahil isa yung katangian ng aming Batanggenyo na mainit namin tinatanggap, lalo't higit pag ang ganitong programa ay malaking tulong sa aming barangay. Hindi, pero may kapangyarihan ho ba o wala itong si Governor para makialam? Tingin ko po,
wala po naman siyang kapangyarihan dahil yun nga pong tulong na yan ay galing sa national government, hindi po sa provincial government. Okay. Ngayon po, panghuling tanong na lamang po, board member. Batay po sa panuntunan, maaari pa po bang mag-avail ang mga hindi nabibigyang barangay? Ano po ang dapat nilang gawin? At bilang ABC President po sa Batangas, paano niyo ho sila matutulungan? Bilang ako po ang tumatayo ng Liga ng Presidente ng Lalawigan ng Batangas, unang-una sasabihin ko po sa ating mga minamahal na kapwa ko kapitan, inaayos naman po natin, matutulong at maibibigay po naman yan. Wag na lang tayong gamitin ng ibang politiko na sinasabi na hindi na sumama ang loob ng ating gobernador na hindi po naman nakikialam ang ating gobernador dyan. Pero sorry, huling tanong na lang po, ano kayang pinanggagalingan nitong si Congressman Leviste? Bakit kailangan niyang sabihin yun? Tingin ko, nung una ako ay nakikita ko ang kanyang mga sinasaad ng mga nauna, maayos. Pero itong pahunin, napansin ko, lalong-lalo na nung ginawa niya po sa akin na naging sinungaling, ang sinabi niya na ako daw po na nakausap na isang kapitan, masama tampo ang gobernador at sinabihan na hindi makukuha. So yun po, kita ko may hugot po siya. Siguro tingin ko, politika po ang ginagawa niya. May ambition po siya siguro na siya ay maging gobernador na ang akin namang dapat nakikita po dyan, dapat makapagtulungan kasi kami mga Batanggenyo naman, dapat maganda samahan. Okay, so ibig sabihin magkalaban kayo sa politika. Kayo mismo. Kasi bakit kayo aatakin itong hindi naman po, kasi kami naman mga kapitan, non-partisan naman kami. Ang amin, tungkulin lang namin, gampanan, yung aming gampanan sa barangay. Okay, sige, aabangan ho namin at sana nga ay matulungan nyo ang inyong mga kasamahang barangay captain na makuha yung ayuda na para sa kanilang mga kababayan. Maraming salamat po, ABC President Fernando Rocafort. Po. At abot na kami makakaya gagawin po. Lima hanggang 6 na kaso pa raw ang inihahadla ng Office of the Ombudsman laban kay Leyte Representative Martin Romualdez. Nasa preliminary investigation na rin daw ang mga reklamo laban sa dating House Speaker. Nagbabalik si Joan Manalo para sa detalye. Matapos kumpirmahin ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang freeze orders ng Court of Appeals sa bank accounts at ari-arian ni incumbent Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez, sinabi mismo ng Ombudsman sa programang executive session ng DZRH News na may mga tinatrabaho pang kaso laban kay Romualdez. Actually, isang kaso pa lang yan, pero we have around 5 to 6 cases lined up. Sunod-sunod siya ipa-file within the next 2 weeks. Nasa ilalim na rin anya ng preliminary investigation ang mga reklamo laban sa pinsan ng Pangulo. Pero hindi na muna nagbahagi ng iba pang detalye si Rimulya. All the cases will involve the same action by the AMLC. Kaya itong sa court, i-manifest lang namin sa court, meron ba kami ibang kaso. Ang kalaban namin dito, akusado sa pagnanakaw sa gobyerno. Ito, tiga-gobyerno to. Ito, maraming pera, may kapangyarihan. Hindi ho madali labanan to. Una nang kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na naglabas na ng freeze order ang CA laban sa isang di pinangalanang kongresista. Nakalaunay tinukoy nga ng Ombudsman bilang si Romualdez. Ayon sa AMLAC, 25 bank account at 10 insurance policy na nakapangalan sa mambabatas ang napasailalim ng freeze order. Sakop din ito ang iba pang ari-arian ng business associate at isang corporate entity na naiuugnay kay Romualdez. Dagdag din ng AMLAC, may probable cause para sa Court of Appeals na iugnay ang mga ari-arian ni Romualdez sa plunder, direct at indirect bribery at graft and corruption. Sa ngayon, tikumpa ang kampo ni Romualdez patungkol sa freeze order. Una nang pinabulaanan ng dating House Speaker na siya ang mastermind ng korupsyon sa likod ng flood control scandal. Nanindigan din siyang hindi lang sa iisang tao nakadepende ang national budget at una itong dumadaan sa kamay ng ehekutibo. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Na-freeze ng assets si dating House Speaker Martin Romualdez at ilang kapamilya kaugnay pa rin sa investigasyon sa flood control scandal. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito?
Hindi ito confiscation, hindi rin ito hatol. Ang pag-freeze ng assets ay para bang pagpindot ng pause button sa paggalaw ng pera. Ganito ang proseso. Nagsisimula ito sa Office of the Ombudsman. Sila ang nag-iimbestiga ng posibleng korupsyon tulad ng mga alleged irregularity sa mga proyekto ng gobyerno. Kapag may nakita silang posibleng money trail, dito papasok ang Anti-Money Laundering Council. Dito na yung follow the money. Sinusuri ang mga bank account, properties at iba pang assets kung may koneksyon sa posibleng illegal na aktibidad. Kapag may basihan, pupunta sila sa Court of Appeals para humingi ng freeze order. Kapag inoprobahan ng korte, locked na ang assets dahil bawal mag-withdraw, bawal mag-transfer. In short, hindi mo na muna magagamit yung pera. 20 days ang effectivity nito at pwedeng i-extend ng CA ng hanggang 6 na buwan. Bakit ito ginagawa? Para hindi maitago o mawala ang pera habang binubuo pa ang kaso. Ulitin natin, hindi ito nangangahulugang guilty na ang pinsan ng Pangulo na si Congressman Romualdez. Protection lang ito ng ebidensya at posibleng pondo ng bayan. Ngayon, ano na yung susunod? Kapag natuloy ang kaso, halimbawa, plunder o graft, doon na papasok ang Sandigan Bayan. Ito yung korte na naglilitis sa mga public official. Pwede rin silang maglabas ng utos tulad ng whole departure order para hindi makalabas ng bansa yung mga opisyal ng pamahalaan habang may kaso o habang binubuo pa ang kaso. Same thing that happened to Congressman Romualdez matapos mag-issue ang Sandigan Bayan ng precautionary HDO. Kasunod yan ang hiling niya sa House leadership na magpunta sa Singapore para magpagamot. Hiniling na rin ng ombudsman na huwag payagang makalabas ng bansa si Senator Chis Escudero dahil rin sa di umano'y kinalaman nito sa flood control scandal. Balik tayo dun sa frozen assets. Kung mapatunayang illegal ang pinagmulan ng pera, pwede itong ma-forfeit at mapunta sa gobyerno. Kung hindi naman, pwede ring ma-lift ang freeze order at maibalik ang access sa may-ari nito. Sa madaling salita, ang pag-freeze ng assets ay hindi parusa kundi pag-iingat. Isang paraan para masigurong kung may ninakaw sa bayan, hindi ito mawawala. Tandaan natin na kasama sa trabaho ng mga opisyal ng pamahalaan ang transparency at accountability. So kung sinusubaybayan niyo yung kwento ng flood control scandal, mahaba-haba pa ito. Watch this, watch this. Dahil hindi pa tapos ang galaw ng kaso at hindi pa tapos ang money trail. Dahil sa ganitong mga issue, hindi ito dapat maging full again moment para sa taong bayan. Dapat may linaw, dapat may pananagutan, dapat maparusahan ang mga dapat maparusahan. Wala raw patid ang paglilibot ni DPWH Secretary Vince Dizon para ma-monitor ang infrastructure projects sa bansa. Tugon daw ito sa direktiba ni PBBM matapos mabunyag ang flood control scandal. Narito ang Agenda Weekend Report ni G. Baroga. Tuloy ang trabaho ni Public Works Chief Vince Dizon sa gitna ng buhay pa ring flood control scandal. 3 raw ang utos ni PBBM. Panagutin ng mga dapat managot, ibalik ang pera ng taong bayan at reformahin ng DPWH. Sa sidelines ng 5th General Membership Meeting ng JCI Manila, sinabi ng kalihim na pinupuntahan niya ang iba't ibang mga proyekto sa bansa para masigurong ginagawa ang mga ito ng tama. Kabilang ang mga daan at tulay na importante raw sa ngayon lalo't may krisis sa langis. Kailangan magbago lang yung mindset sa department na ang priority na talaga is to do things well, high quality, at mabilis, at syempre, walang kalokohan. Prioridad daw ng ahensya na matapos sa mga unfinished project. Ayon kay Secretary Dizon, maraming mga proyekto ang nakatenga lang ng 5 hanggang 10 taon. A lot of the bridges, I think we will be able to finish. A lot of the new toll roads, especially TR4, going all the way to Lucena, roads in the Visayas and Mindanao, like the Subic Express, the Cebu Metro Expressway, the Davao City Bypass. These things, I think, can be done before the end of PBBM's term. Pero hindi raw ito magagawa nang wala ang pribadong sektor. Mahalaga raw ang mga organisasyon gaya ng JCI Manila to keep the government workers on their toes. Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Billionario News Channel. 8,000 empleyado ng Meta
tatanggalin na raw dahil sa AI. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA Mega Mall. Maluwag ang daloy ng sasakyan sa southbound lane at heavy naman sa northbound lane. Ilang listed owners ng Zerin Development Corporation, liable daw ang mag-inang defensor sa umano'y trafficking scheme sa Pasig City. Ayon sa NBI, hinahanap na nila ang iba pang sangkot sa kaso. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Reyes Galata ng Abante. Kumbensido si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may pananagutan ng mag-ina ni dating Congressman Mike Defensor sa sinalakay na nightclub at hotel sa Pasig City na dawit umano sa trafficking scheme. Sa panayam sa Agenda Weekend, iginiit ni Matibag na bilang mga nakalistang may-ari ng mga sangkot na establishmento, dapat alam ni na Julie Defensor at anak nitong si Miguel Defensor ang mga operasyon at kalakaran dito. Nangyari umano ang sexual activities sa property na iniuugnay sa Zerin Development Corporation kung saan chairman si Julie habang treasurer naman si Miguel. Well, may mga testimonya na po, nandoon na po, na-submit na rin po yan sa, sa piskalya. Pero ang importante po kasi dyan, under the Human Trafficking Act, kung kayo po ay nagpimintin ng establishmento na ginagamit sa human trafficking, ay kayo po ay liable. Tinabla naman ni Matibag ang pahayag ni Julie Defensor na pamumulitika lang ang isinampang kaso laban sa kanya at kanyang anak. Well, malinaw naman po, ang ebidensya nagsasabi po, so paano po magkakaroon ng politika? So maganda po sagutin at ipaliwanag po sa tamang forum. At huwag laging sabihin at ilihis lang na politika ito. Kinumpirma ng NBI official na may iba pa silang tinitignan na mga personalidad na posibleng dawit sa naturang trafficking scheme at kung ano-ano pa ang mga kasong maaaring isampa laban sa kanila. Para sa Agenda Weekend, John Reyes Galata, Abante. Hindi raw gagastos ang Estados Unidos para sa biyaheng wala namang malinaw na resulta. Muling naunsyami ang nakatakda sanang peace talks sa pagitan ng Iran at Amerika. Yan ang Agenda Weekend Report ni Laika Cuevas. Kinansela ni US President Donald Trump ang biyahe ng dalawang US envoy patungo sa ng Pakistan para sa inaasahang peace talks nila ng Iran. Ayon kay Trump, masyado raw kasing maraming biyahe at gastos ang pagpunta at hindi rin daw niya nagustuhan ang latest peace offer ng Tehran. And so we'll deal by telephone and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very importantly. Ayon naman kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, naging mabunga ang pagbisita niya sa Pakistan. Bilang mediator ang Islamabad, dito inilatag ni Araghchi ang kanilang mga kondisyon sa pag-asang mauwi ito sa negosasyon. Sa Tel Aviv, daan-daan naman ang nagkilos protesta laban sa Israeli government. We are also opposing the war in Iran because we think it's just made everything just worse. It didn't advance us anywhere towards a settlement, and therefore we are here. And it's also a sensation that they want us to live in a chaos and not really know what it's happened. And I think that part of this demonstration is to really say we want to live in a country that want peace and want political solutions. Sa kabila kasi ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Lebanon, ipinag-utos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pag-atake sa Iran-backed Hezbollah. Ayon sa state media, 4 ang patay. February 28 nang magsimula ang digmaan, wala pa ring petsa kung kailan itong matutuldukan. Habang nagpapalitan ng salita ang mga sangkot na bansa, walang magawa ang mga inosenteng sibilyan, kundi maghintay. Para sa Agenda Weekend, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Umabot na sa higit 7,600 na mga OFW at kanilang mga dependent ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas, dala ng tensyon sa Middle East. Ayon sa DMW, saklaw sa nasabing bilang ang repatriation program
mula March 5 hanggang nitong Sabado, April 25. Sinalubong sila ng mga tauhan ng ahensya at OWA para bigyan ng financial at transport assistance. Tiniyak naman ng gobyerno ang tuloy-tuloy na repatriation at reintegration programs para sa mga OFW. Matapos ang 2 linggong magkasunod, the big-time oil price rollback. Tataas kaya o bababa ulit ang presyo ng langis? Nagbabalik si John Reese Calata ng Abante para sa detalye. Mixed oil price adjustment. Yan naman ang nakaambang ngayong linggo kasunod ng 2-week big-time rollback. Batay sa 4-day trading ng Means of Platts Singapore o MOPS, posibleng magkaroon ng 8 hanggang 10 pesos na rollback sa kada litro ng diesel sa Martes, habang posible naman ang walang paggalaw hanggang pisong dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Para sa taxi driver na si Gino Ceniza, kulang pa rin ito. Dapat raw sana ay masundan ng mas malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nung tumaas, ura-urada. Tapos nung bababa, parang pahirapan. Parang talagang lugi kami talaga sa kanila. Lalo ngayon, napakahirap ng biyahe. Sana bumaba kahit paano. Maging ang private car owners, ganito rin ang hinaing, gaya ni Fred Briones na sinabing dapat ibalik sa dating presyo kung saan nasa 50 pesos lang ang presyo ng kada litro ng petrolyo. Laki yung pagbaba nung rollback for the diesel. Since ako kasi diesel user, sobrang sakit sa amin na magpagas everyday. Kasi ako as a car user, everyday ako gumagamit. So for me, mas okay siya sa akin na mas babaan pa. Naglalaro na sa 98 hanggang 112 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel. 79 hanggang 92 pesos and 40 centavos naman ang gasolina, habang umaabot sa 147 pesos and 20 centavos ang kada litro ng kerosene. Para naman makatulong sa mga motorista, nagpatupad ng 5 peso per liter discount ang isang malaking oil company sa bansa. Maa-avail ang discount sa kada 1,500 peso minimum purchase para sa 4-wheel vehicle, habang 200 peso minimum purchase naman sa 2-wheel vehicles. Magtatagal ito hanggang Huwebes, Abril 30. Para sa Agenda Weekend, John Reese Calata, Abante. Para bigyan tayo ng update kaugnay sa cash assistance para sa mga driver, makakausap natin si Social Welfare Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dublao. Ase, good evening. Good evening, Ivy. Magandang gabi din sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Yes, ASEC, as of April 25, 1.1 million drivers na po yung nakakatanggap ng cash aid, if I'm correct. Magkano na po yung kabuuang nagagastos ng gobyerno? Tama, Ivy, nasa mahigit 1.1 million ng mga drivers na po ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa ating pamahalaan. Dahil nga po dyan, nasa mahigit 5.6 billion pesos na yung naipahatid o nailabas na po ng DSWD para sa programang ito. Confident po ba kayo na sasapat yung pondo na ito ng pamahalaan para mabigyan ng ayuda yung mga tsupera hanggat nagpapatuloy pa po yung tension sa gitnang silangan? At ASEC, yung 5.6 billion po ay ilang percent po doon sa kabuuang budget allotted for this program? Actually, Ivy, ang in-earmark natin for the distribution of cash relief assistance ay 30 billion pesos. At sa kasalukuyan nga po, nasa mahigit 5.6 billion pesos na yung ating nailalabas from that budget. So we're confident that we have adequate resources para sa pagpapatuloy na pamamahagi nitong tulong pinansyal na ito para sa ating pong mga drivers. ASEC, the last time I spoke with Secretary Rex, ang sabi niya po, i-digitize na yung payouts para ma-avoid natin yung long queues at yung nakaraang issue with the cash assistant payout. So, ano pong update dito? Kasi ang sabi ni Sec Rex, nasa bidding process na raw po yung mga mobile service o mobile payment services. That's correct, Ivy. We're moving towards the adoption of digital systems at yung paggamit nga ng mga electronic wallets to make our cash aid distribution more efficient and more convenient for our drivers. At gayon din po, it will help the department na makasave from the administrative and operational costs sa pamamahagi nga po ng tulong pinansyal. Now, ito ay nasa kasalukuyan, nasa pagre-review na tayo ng documents nung mga
kumpanya na nag-participate sa ating pong procurement process. Yung document review, IV, bahagi yan ng accreditation process. So matapos niyan ay makakapag-award na tayo doon sa compliant na service provider. But habang sinasaayos pa nga po yung kaukulang proseso para sa pag-adopt nitong digital systems, we're still doing manual payouts para sa patuloy na pamamahagi ng tulong pinansyal. So Asa, can we expect this to be implemented in May? Well, we hope that the processes will be completed by May. And after that ay magagamit na natin sa mga succeeding payout activities. Asek, dun sa 30 billion pesos na budget at 1.1 million drivers as of April 26, ilan pa po yung drivers na nakalista sa inyong system na hindi pa nabibigyan ng assistance? Actually, Ivy, malalaman natin yan tomorrow kasi nagpatawag ng isang activity si Secretary Rex Gatchalian. Bukas, gagawin yan sa DSWD auditorium na kung saan lahat ng mga transport network companies ay dadalhin lahat ng kanila pong mga listahan at iprepresenta yan sa LTFRB, sa DSWD at sa DICT. Kasi nakita natin na may in the previous exercise nakita natin na may mga duplicate entries, may mga erroneous entries. Kaya ang gagawin natin ay magkukumpara tayo ng mga listahan. And from there, matutukoy natin kung ilan pa ba talaga yung mga drivers na hindi pa nakakatanggap nitong tulong pinansyal. Again, aside from the erroneous entries, ng mga nakita natin, pati mga duplicate entries, may mga nakita rin kasi tayo ng mga drivers who were listed in another company, but parehong nasa industry. Halimbawa, MC Taxi, pero multi-upper siya. So, dalawa yung kumpanya na pinapasukan niya. But yun yung isa sa mga aayusin natin para hindi nga masayang din ang government funds at hindi tayo magkaroon ng mga double dipping o makapagbigay tayo ng cash relief assistance sa multiple na mga listed drivers. Asek, last question po. May iba po ba tayong sektor na aasahang makatanggap ng benepisyo bukod sa transport sector? Well, tapusin muna natin itong mga drivers, Ivy, particularly yung tricycle, jeepney, TNVS, MC taxi drivers, and service delivery riders. Yan po yung focus ng DSWD. Kung titingnan natin yung dun sa mandato ng ating pong departamento under the uplift, we are supposed to provide assistance to the vulnerable sectors, particularly the drivers. And we are also helping the DMW and the OWA in saving lives, particularly in providing necessary interventions for overseas Filipino workers who were repatriated from the Middle East. Okay, I guess we'll know tomorrow, Asek. Maraming salamat po sa inyong oras. DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Kakasuhan ni Attorney Mans Carpio, asawa ni VP Sara ang ilang ahensya ng gobyerno. Yan daw ay matapos ilabas ang kanilang bank records sa pagdinig sa Kamara. Yan ang Agenda Weekend Report ni Leanne Bustillos ng Abante. Maaaring maliit na bahagi pa lamang ng kabuoang perang dumaan sa mga bank account ni Vice President Sara Duterte ang mahigit 6.77 billion pesos na mga transaksyon na na-flag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ito ang iginiit ni 3rd Manila Representative Joel Chua sa isang media forum sa Quezon City. Matatandaang noong Miyerkules, inilahad ng AMLAC sa House Committee on Justice na may 663 transaksyon mula 2006 hanggang 2025 na umabot sa 6.77 billion pesos, kung saan 3.77 billion pesos ang naiuugnay sa mga account ng pangalawang Pangulo, habang 2.99 billion pesos naman ang nasa account ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Sa kabuuang ito, 630 ang covered transactions at 33 naman ang suspicious transactions. Ayon pa sa AMLAC, 4.42 billion pesos ang naitalang inflows at 1.55 billion pesos naman ang outflows, habang may karagdagang 791.1 million pesos na classified as undetermined. Liwanag ni Chua, ang mga numerong ito ay saklaw lamang ng mga transaksyong umaabot sa 500,000 pesos at pataas na otomatikong nire-report ng mga bangko.
Ibig sabihin, hindi pa kasama dito ang mas maliliit na halaga ng mga deposito o galaw ng pera na hindi na ipapasa sa AMLAC. Dahil dito, binigyang diin ni Chua na hindi dapat ituring na ito na ang kabuuang pera o yaman ng pangalawang Pangulo, kundi mga pattern lamang ng galaw ng pondo na kailangang maipaliwanag. Batay naman sa datos ng Office of the Ombudsman, tumaas ang naideklarang net worth ni Duterte mula 7.25 million pesos noong 2007 hanggang 88.51 million pesos noong 2024. Ngunit ayon kay Chua, may mga pagkakaiba sa mga numerong ito kumpara sa malalaking transaksyon na nakita ng AMLAC na umaabot sa bilyong piso. Patuloy namang sinusuri ng Kamara ang mga natuklasan ng AMLAC para matukoy kung may sapat na basihan para ituloy ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Nakatakda namang magsampa ng criminal complaint si Carpio bukas, April 27, laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas, AMLAC at ilang miyembro ng House Committee on Justice sa Quezon City Prosecutor's Office. Kaugnay ito na umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act. Ayon sa kampo ni Carpio, iligal umanong isinapubliko ang kanilang mga confidential bank records na protektado ng batas at hindi ito dapat gamitin ng AMLAC bilang kasangkapan sa umano'y political harassment at black propaganda laban sa Vice President at sa kanilang pamilya. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, Abante. Sinusundan na ng National Bureau of Investigation ang isang lead kaugnay sa umano'y mga banta laban kina PBBM First Lady Liza Araneta Marcos at later Representative Martin Romualdez. Pero hindi pa raw ito maidedetalye sa ngayon ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Dadalo rin daw sila sa susunod na impeachment hearing laban kay VP Sara para ilatag ang resulta ng kanilang investigasyon. Matatandaang noong 2024, sinabi ni VP Sara na iniutos niya ang pagpatay sa first couple at kay Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Kalaunan nilinaw ng bise na hindi banta ang kanyang mga pahayag at ito ay maliciously taken out of logical context lang. Nakatakda ang susunod na House hearing sa Miyerkules, April 29. Isinusulong ni ML Party List Representative Laila De Lima ang independent at transparent investigation sa umano'y military operation sa Negros Occidental. Kumpirmado namang kabilang sa mga nasawi ang 2 American national. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi lang si Lyle Prejoles ang banyagang kasama sa 19 na namatay sa umano'y military operation sa barangay Salamanca, Toboso, Negros Occidental noong nakaraang linggo. Sa pahayag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, kinilala ang isa pang Amerikanong namatay na si Kai Danarene Sorem. Ayon sa NTF-ELCAC, si Prejoles ay nauugnay sa Anak Bayan, USA mula noong 2012. Dumating siya sa Pilipinas noong nakaraang buwan kasama si Sorem. Mariing kinundina ng Bayan USA ang pagkakapaslang kay Lyle at sa 18 iba pa at nanawagan ng hustisya. Pero sinupalpal ng abogadong si Wilfrido Garrido ang pahayag ng Universidad ng Pilipinas kaugnay ng academic freedom sa pagtungo ng UP student leader na si Alaysa Alano sa lugar. Isa rin siya sa mga nasawi. Maari naman daw pigilan ng UP ang pagpunta niya sa lugar na kilalang pugad ng NPA at sa halip ay sa ibang lugar na mas ligtas. Git pa ni Attorney Garrido, nasa kamay ni UP President Angelo Jimenez ang dumanak na dugo ni Alano. Dahil sa insidente, nanawagan ng isang independent at urgent investigation si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Sabi ni De Lima, dapat mabigyan ng mga pamilya ng mga namatay, maging ang mga legal advocate ng full and unhindered access sa mga labi para sa isang transparent investigation. Si Francis Kiko D. na isa sa mga faculty ng UP Department of Political Science ay nakiisa sa panawagan ng independent probe. Medyo mahirap na panahon ito para sa komunidad namin sa Ponisay. Tsaka nakikisa po ako sa panawagan na sana magkaroon ng impartial third-party investigation dito sa mga naganap. Ayon sa CHR, nagsimula na ang kanilang regional office sa Negros Island Region sa pag-iimbestiga at unang napansin ang mga inconsistency sa pagkakakilanlan ng mga namatay. Nabatid din ng komisyon ang nangyaring evacuation sa lugar kasunod ng insidente. Ang panawagan ng CHR, buong suporta ng bawat panig sa kanilang investigasyon. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Magtatanggal ang meta ng humigit kumulang 10% o nasa 8,000 na mga empleyado
bilang bahagi ng patuloy nitong pamumuhunan sa artificial intelligence. Ang Meta ang kumpanyang nagmamayari ng Facebook, Instagram at Messenger. Tiniyak naman ito ang separation pay sa mga US at international employees. Ipatutupad ang layoff sa May 20. Nabiktima ng basag kotse ang aktor na si Andrew Bullock sa 8th Street, New Manila. Sa isang Facebook post, ibinahagi niya ang ilang litrato ng basag na car window. Nakuha raw ang kanyang bag, laman ng dalawa niyang passport. Paalala niya sa publiko, magdoble ingat na lang. Iniimbestigahan na ang insidente. Diretso na sa finals ng Britain's Got Talent Season 19 ang Pinoy singer na si Matty Honyosa matapos makuha ang kanyang second Golden Buzzer. Umani ng standing ovation ang kanyang rendition ng Dream On ng Aerosmith. All praises ang judges sa kanyang malawak na vocal range. Nauna siyang nakakuha ng Golden Buzzer mula kay Simon Cowell sa kanyang audition after singing Prince's Purple Rain. Unang nakilala si Honyosa sa Idol Philippines Season 1 kung saan nagtapos siya sa top 12. Bias si Bretman Rock sa Bini. Sino kaya? Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check ulit tayo ngayong linggo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound at northbound lanes. Umangat ng Team Philippines sa top 3 overall sa medal standings sa 6th ASEAN Beach Games. Kasunod yan ng stellar performance ng isang high jumper. Yan ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Nasungkit ng Philippine team ang ikatlo nitong ginto sa 6th Asian Beach Games matapos ang laro ni Leonard Grospe. This marks his breakthrough sa beach athletics high jump at unang international gold ng kanyang career. Hindi ko rin po in-expect na magkakaroon tayo ng gold sa athletics dahil sa malalakas din po din talaga yung mga kalaban ko. Siguro po luck lang or sobrang lang po, nakachamba lang po siguro. Pero hindi tsamba ang apat na malilinis na talon. 1.80, 1.90, 2 at 2.05 meters. Lahat sa unang attempt na naghatid ng top podium finish para sa Pinoy Rising Star. Motivation daw niya ang kanilang training para makarating sa international event. Mula Aurora hanggang Sanya, may gintong bunga ang sakripisyo. Halos wala po talagang pahinga to prepare on Asian Games like Asian Beach Games. At matapos ang bronze sa SEA Games at gold sa Asian Beach Games, nakaset na ngayon ang focus ni Grospe sa Asian Games sa Japan. At dahil sa sunod-sunod na medalya, pumapalo na sa 3 golds, 2 silvers at 2 bronze ang kabuang medal haul ng Pilipinas. Good for 3rd spot overall sa medal standings ng 6 Asian Beach Games kasunod ng China at Thailand. Kasama sa humatak sa kampanya ang silver medal performances ng women's 4x60 meter relay team na Jessica Rose Lawrence, Lian Diana Pama, Shane Joy Ponce at Christina Knott. Pati si Emily Rosalind Thomas sa women's minus 57 kg jiu-jitsu. Bronze naman ang ambag ni Jenna Kyla Napolis at Jessica Rose Lawrence. Nalampasan na rin ng Team Philippines ang gold medal output nito noong 2016. At habang mainit ang ratsyada, malinaw, hindi pa tapos ang kampanya ng Pinoy sa mas maraming podium finishes. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Equal opportunity for the autism community. Yan ang adhikain ng mga nakiisa sa Angels Walk for Autism 2026. Kasabay nito ang pagsusulong sa Kongreso ng mga panukalang batas para sa autism care. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joe Manalo. Pagsasama-sama at pagkakaisa para sa mga anghel ng autism community. Ito ang layo ng Angels for Autism 2026, isang pagdiriwang sa patuloy na pag-unlad ng komunidad at pagbuo ng isang Autism OK Philippines. Sa pangunguna ng Autism Society Philippines, katuwang ang SM Cares, SM Mall of Asia at SM MOA Arena, libo-libong mga pamilya, kaibigan at kaisa ng autism community ang nakilahok sa Angels Walk for Autism ngayong taon. Kabilang narito si Senator Risa Ontiveros na aktibo ring nagsusulong ng mga batas para sa pagkakapantay-pantay sa Senado.
Just goes to show yung power ng autism community supported by its partners, kami sa gobyerno, sa private sector, other partners nila sa civil society. So magandang pangitain na yung recent na tagumpay natin sa Senate na maipasa yung Autism Care Bill at yung inaasahang ganung ding happy development sa House of Representatives ay malapit nang makuha ng autism community ang tagumpay na ito, isang batas para sa autism care. Lubos din anyang ikinatuwa ng senadora ang mga pagtatanghal ng persons on the autism spectrum sa programa ngayong araw. Ibig pong sabihin, with the supportive, conducive environment simula sa mga tahanan nating mga pamilya hanggang sa mga eskwelahan, hanggang sa mga workplaces at lahat ng institusyon ng ating lipunan, kayang-kayang maging high-performing ang ating mga kababayang may autism. Taon-taong isinasagawa ang Angels Walk for Autism magmula 2000. Ayon sa Autism Society Philippines, bahagi raw ito ng kanilang efforts para bigyang diin ang kahalagahan ng inclusion, acceptance at equal opportunity for all. Kaya lubos itong ikinatuwa ng mga nakilahok sa taunang lakad para sa mga anghel. Napakasaya po dito! Ang experience po namin dito ay makikita niyo po yung pagkakaisa at masasaya. Makikita mo na tanggap ang bawat isa. Oo, mahalaga. Kasi ang mga bata ngayon, lalo na yung mga autistic, kailangan nilang ma-improve pa so that they will be able to thrive more and go to an inclusive education in the future. Matagal nang sumasali ang Mandaluyong. Maliit pa yung anak ko, ngayon malaki na siya, 21 na siya. Dalaga na, nag-graduate na. Sumasali kami taon-taon. Masaya po at may feeling na yung community talaga. Sinimulan ng mga nakilahok ang kanilang paglalakad alas 7 ngayong umaga. Binaybay nila ang Azam Mall of Asia Arena hanggang sa makarating sila sa Azam Mall of Asia Music Hall. Patuloy na ipinagmamalaki ng mga organizer ang legasiya ng Angels Walk for Autism at mananatili raw itong driving force para ganap na maisulong ang pagtanggap, pag-intindi at pagpapahalaga sa mga person on the autism spectrum, maging ang paghubog ng kanilang mga potensyal bilang mga kasapi ng lipunan. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Showing now on the big screen ng ilan sa most awaited movies. May heist thriller, biopic at documentary. Pero alin nga bang worth watching? Here to break it down to us, or for us, is Manny, the movie guy. All these songs in my head. First up, ang pelikulang pinakahihintay ng lahat, Michael, ang big screen biography of the one and only Michael Jackson. Directed by Antoine Fuqua, this biopic brings the king of pop to the big screen, starring his actual nephew, Jafar Jackson. Jafar is a revelation. Hindi lang niya ginaya ang kanyang Uncle Michael. He embodies him, especially in the electrifying concert recreations, the dance moves, the voice. It's all there and it's spectacular. The movie is celebratory, but the script plays it safe and it feels sanitized, focusing on the triumph and skipping over the deeper, complex controversies. Kung naghahanap kayo ng fun commemorative souvenir book, then Michael is for you. Pero kung ang gusto nyo ay isang gritty expose, just beat it. Magic. And for that, Michael gets 2 out of 4. Watch for Jafar's performance, Kisses. Also in theaters, the explosive Fuse. We've got no bomb in central London. Set in London, an unexploded World War II bomb forces a citywide evacuation, giving a gang the perfect cover to rob a bank. Ito isang 90-minute rush. It crosscuts between a tense bomb disposal unit led by Aaron Taylor Johnson and a thrilling heist led by Theo James. Ito isang stylish, taut crime caper that prizes momentum over depth. Maraming mga pretty crazy twists towards the end, but for a fun, fast-paced thriller, Fuse detonates in all the right ways. And for that, Fuse gets 3 out of 4 dynamite kisses. At ang aking pick of the week, Eraserheads Combo on the Run. I'm ready! Ito
heartfelt and insightful documentary focuses on the legendary Philippine band Eraserheads. Directed by Maria Diane Ventura, this film dives into their rise, ang kanilang massive success, their fractured friendships, at ang kanilang historic 2022 reunion that united a whole nation. Anything that rattles that cage is threatening, no? Passionate, nostalgic, and beautifully made, ito isang love letter to Filipino culture at isang testament to the power of music in bringing people together. For that, Eraserheads Combo on the Run gets 3.5 out of 4. Huling El Bimbo, Kisses. Para sa agenda, ako po si Manny the Movie Guy, Hollywood. Oh, wow, we've never been Bretman Rock revealed that Stacey is his bias in Bini. Ayon sa content creator, happy siya sa Ilocano self-introduction ni Stacey sa Coachella. Let me go back to Beanie real quick because I really don't think y'all understand how big of a deal it is to have a girl group from the Philippines like go to Coachella. Yeah. When I was watching their Weekend 2 performance today, why would Stacey go, Coachella! Naimbag nga aldaw kada kayo amin. And I'm like, that's my Filipino sis? I love that. Naimbag nga aldaw kada kayo amin. Ah! What does that mean? Good afternoon to all of you. Oh, that's cute. Like what? They were speaking all their native tongue, but like Stacey, I believe, is the only Ilocano one. And I was like, that's my bias. Period. Kinilig naman dito si Stacey at in a tweet, she said, OMG, I love you, Bretman Rock. Dagdag pa niya, she hopes to see Bretman sa Hawaii leg ng kanilang world tour. Your Miss Tourism Worldwide 2026 is a Filipina. Kinoronahan si Ann de Mesa sa Malaysia kagabi. But apart from the title, nasungkit din niyang special awards na Miss Celebrity, Best in National Costume at Best in Gown. Nakuha naman ng pambato ng Cameroon ng first runner-up, sinundan ng Estonia, Belgium at Thailand. Unang naiuwi ni Zara Carbonell ang title for the Philippines noong 2018. BNC's very own Paolo Del Rosario is now engaged. Paolo shared the news in an IG post with his pictures with longtime girlfriend MJ Aoki. He popped the question to MJ in a field of white flowers sa Beitou, Taiwan. Congratulations poured in sa comment section from their friends and family. At mula naman dito sa amin sa BNC, congratulations Paolo and MJ. Maklase talaga tong si Paolo Del Rosario, Yes. full of surprises. Nung last week lang nag-a-anchor siya dito, tapos ikakasal na pala siya ngayon. Congratulations, Paolo and MJ. At meron pa tayong isang babatiin. Yes, of course. Birthday ng ating certified tito. Yes. Ang paborito natin si Ferdy Salvador. The Ferdy Salvador is celebrating his birthday. Happy birthday, Ferdy. And I hope he's enjoying his day. Manlibre ka naman, syempre, di ba? Hindi pwedeng wala. Yes, nagpalibre na daw siya pero hindi ata natin naabutan. Talaga ba? Last week. Dapat special kami ni Ivy. Yes. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.